umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882, March 11, 2026, Miyerkules. Ako si Conrad Banal, kasama natin si Joel Laksamana. Si Jonathan po ay baka nakapila sa mga gas. Hindi naman, ano? Hindi naman siguro. Good morning sa inyo. Mapapanood ang Karambola sa aming website, www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo, Facebook at YouTube. Subscribe, follow, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV Aliw Channel 23, sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA for the Box. Kahapon, nakalimutan kong hindi batiin si Father Francis Lucas. Uy, ng happy birthday. Father Francis Lucas. Kasama natin yan sa no high school. Okay. Yan. Oh, ngayon, anong... Hindi, may babatiin din ako, pare. Huwag na. Babatiin ka na, malay mo, pare. Mag-iisang daan na rawan diesel next week eh. Baka ito may at least papansit man lang pampalubag-loob. Aha. May kaibigan tayo, pare, bumibisita rito sa Pilipinas. Sino? Ano to? Baka investor to, pare, sa tourism. Dyan sa... Wow. Si Giselle Militante. Kasama namin, galing yan sa UK. Dati namin kasamahan niya, si Giselle. Ganda ng timing niya, no? Kasama niya si kanyang butihing may bahay, si David Dalton. Meron silang, matagal na inisip, pare, parang nila, investment haven, retirement haven. Sa Palawan yata, inaayos nilang ganyan. Nako. Bro, ayun. Good, good decision. Ganun ba? Yung nga na, timing nga lang kayo, ito gera sa, Iran, sa Middle East. Baka raw po, ngayon kasi this week, sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng fuel. Kahapon, sinimulan na. Ngayon, magtataas uli. Bukas, magtataas uli. At ang total pala ngayon ay 20 pesos. Right. 20 hanggang 21 sa diesel. Yan po ang magiging total this week. Tapos next week, another 20. Teka muna. Ang sabi ng... 3 days staggered to. Ang sabi ng sources. Sources pa rin. Yung sources na yun, ibig sabihin po yun, yung mga oil companies. Ha? So, baka raw umabot ng 100 bawat litro ang fuel. Yan po ang sabi ng mga, sabihin na natin yung sources na yan, yung oil industry, yung mga oil companies. Teka muna, bakit naman ganun kabilis naman ang inyong mga, ano yan pare, laying down the predicate? Talagang gusto nilang iakyat ang presyo? Eto bang, may tanong pa po na hindi nasasagot eh. Eto bang 20 pesos na increase this week? Ay yan ba ang tamang increase? Meron pang ganun tanong eh. Kasi, ang sinasabi, parang Joel, mga naririnig kong comments, yung 20 pesos na increase na yan, base yan doon sa presyo ng crude oil sa labas na pumalo ng 100. Okay? Na ano mo ba? Hindi, inaano na nila kinukompute na nila ang tawag dyan, yung kanilang replacement cost accounting ang tawag dyan. Okay. Okay yun. Na maaaring ito ang tamaang presyo. Ang problema, speculative eh. Maaaring umakyat dyan. Pero ang situation po ngayon sa oil price ay volatile. Yes. Ibig sabihin, akyat baba. Ano ibig ko sabihin? Nung pong last week, pumalo yan ng halimbawa yung West Texas crude. Pumalo yan ng umakyat ng 100, tapos bumaba uli. During the trading hours, pumalo ng 100, tapos bumaba sa parang 95. Yan yung behavior niya kung tutusin. So, ang laki ng mga movements.
Itong official ng DOE, si Abad, sinabi niya maaari daw 30 pesos ang increase this week kasi lumagpas na 100 yung ano. Pero yung sinasabi niya, hindi naman nanatili sa 100. Hindi. Mahigit Bumababa 100 na dolyares kada barrel. Yung isa umabot doon pero hindi po lahat ng transaksyon ay 100. Pero yun ang ginagawa niyang basihan para sa increase this week. Kasi nga spokesman siya ng mga oil companies. Yung po ating official. Ngayon, ito mga oil companies nagsasalita. Parang piniprep na niya yung ground na, uy, ayan ang magiging increase na ano. Maari. Oo. Pwedeng ganon. Or talaga nandadaya. Sino? Yung oil companies? Kasama yung DOE. Kasi connivance. anong basehan nila nung price increase, yung maximum na trading price for the day? Sinasabi ko nga sa inyo, akyat baba ang oil. Pero Kahapon, tumatama pa rin doon sa mataas. kahapon nag-84 na lang ang West Texas Ano ba ang basihan ng presyo natin this week ng fuel? 95, mahigit 100, anong basihan? Yung mean plots of Singapore, ano ba? Gumagalaw din na gusto yun Gumagalaw. Paano? Nananawagan po, humihingi ng paliwanag. Yan ang klaro dyan. So next week, tataas na naman. Saan base yung taas ng presyo na yun? Yung tawag nila, historical weekly average daw. Sa yun nga, sa Sa Singapore mean, nila sinasabi. Nakatether tayo doon, nakatago. Highly speculative yan. Baka nga kailangan balikan na rin. Yan ba ang tama na basihan ng presyo ng fuel? Kaya nagsasalita po ngayon, may mga organization, halimbawa yung mga progressive group, gusto nila balikan yung fuel deregulation. Right. Yan ang Tama nga ba yan ang ginawa matingin natin? Ngayon, yung Yan. deregulation. Maybe it is time to revisit it, di ba? Halimbawa po, sa Cebu, nagtaasan na agad ng ang pamasahe sa land transportation. Wala pa po. Nananakot pa ang LTFRB, baka raw mag-review na sila ng fares. So wala pa yan. Pero yung sa Cebu, nagakyatan na ng presyo ng shipping fare. Mga ferry operators tsaka shipping operators sa Visayas, sabi nila, temporary lang naman daw to. Habang ganito. Mag-a-adjust din sila kapag bumaba ang presyo. Yan ang mangyayari. Mangyayari ba yun? Yan ang Totoo? mangyayari pag speculative yung spokesperson mo, pare. Ayan. Dahil tinatakot mo yung mga yan, ganyan sila. Wala nga definite na saan ba base ito? Si Garin. Ang Ganun din Ganun din. prepare for the worst daw, sabi ni Garin. Ano ibig sabihin ng prepare Siya for yung the worst? nag-historical weekly averages Siya yung quote na ganun Ano yung historically hindi namin maintindihan yun, ma'am Ano yung historically weekly average? Yun yung tumamang presyo nung based yun sa galawan, kaya it will never be based kung magkano nila binili yung kasalukuyang stock. Kasi yun ang sinisigaw Hindi ng sa mga tao. actual cost. Hindi. Kung ano yung That is not the way the business works dahil we are deregulated. Pare, free market forces to. So, alam ko yun. Pero kailangan pa rin sabihin ng DOE na accurate nga ba yung presyo na ginagamit ng mga oil companies. kung naman naghahanap ka ng crystal ball para mula sa Hindi. kanila. Hindi. Mathematically, pwede sabihin ng DOE, hoy. May price range lang yan Hindi po, kumbaga, walang trust ang publiko sa nangyayari ngayon. Dahil lumalabas, itong, halimbawa, itong Department of Energy, ngayon sabi niya, prepare for the worst daw, but hope for the best. Sarap pakinggan. Pero dito po sa baba, hindi namin na-appreciate yung mga ganun salita. Kailangan namin totoong concrete action. Meron bang concrete action ka nalalaman tungkol sa fuel?
Well, meron siya Well, yung excise tax, di ba yun ang pinag-uusapan. Na Wala pa they yan are eh. now going to give the president, wala pa. Wala. So ano? The House passed their own version na So wala pa yun. Hindi pa concrete. Pero Balak pa lang yun. ako hindi concrete talaga. Yun yung ine-explain mo kahapon na nakatali pa rin sa kondisyones na tumama siya in $80 per $80 and manatili ron for 1 O month. kahapon, bumagsak na Bumagsak nga na. sa 85. Hindi nangyayari talaga. Bumagsak pare. na ka sa 80, What ilang are we araw lang talking yun. about? Ilang araw lang yun, pare. Bumagsak na. Kasi overreaction yung umakyat hanggang 95 eh. Overreaction. At alam naman natin yun. Doon sa overreaction na yun, may overreaction din yung mga oil companies natin. Bakbakan agad, 20 pesos increase. Next week, another 20 pesos. Mahigit 90 na. Ang increase, hindi po namin sinasabi huwag mag-increase eh. Gusto lang namin assurance sa DOE, sa Department of Energy, na sila mismo kinumpute nila at ang tingin nila tama yung ganyang presyo. May price range. Okay? In other words, ang publiko po wala nang tiwala dito sa DOE at saka oil companies. Kaya kahit nagsasalita si Secretary Garin na expect for the worst, hope for the best, wala po ibig sabihin sa amin yun. Pero, well, may sinasabi siya, hindi raw aabot sa rasyon ang fuel. Naku. Alam mo yan, yung mga reverse psychology. Akala ko bang hope for the best? Expect the biglang worst. mo nagbabanggit Tapos ka na ng binabanggit rasyon, mo na no? ngayon yung fuel rationing. Ay, nako. Paano ka? Hindi ko alam kung may mass psychology na ginagamit. Ngayon po, STAR. Maniwala kayo, STAR ang Department of Energy sa issue na to. Kaya kailangan sila manguna dito sa fuel issue. Pero kung ganyan na naririnig natin, hindi kami mag-fuel rationing. Disruptive daw po yan. Hindi daw nila nire-recommenda sa presidente. Bakit ba nabanggit yung fuel rationing? Kasi sa Cebu, may nangyayari na fuel rationing or bigas pala, rice rationing. Pero yung pong shipping ay nagtaas na nga ng presyo. At ang sinasabi, pati ang eroplano masusunod na sa increase. Paano yung mga driver? Wala pa rin increase. Wala pa rin. Paano kaya to? Tapos power rates are going up din. Pero wala daw kinalaman sa, pare, sa Middle East, sabi ni paring Joe Saldariaga. Talaga? Ano pa lang yan, transmission costs na nagtumaas. Sa maliit lang itataas, kung gano'n. Pero, pag pinatong mo dito sa mga tao, takot eh. Takot, praning lahat ng tao ngayon eh. Oo. So it's not the best news of the day pag nabasa mo gano'n. Makakapatong din yun. Yung transmission. Magkano ba yung increase daw? Ewan ko nandito eh. Hindi pa niya sinabi? nakalagay Binabantayan na. lahat yan eh. Oo. But not due to crisis. Not due to the oil crisis. In fact, hindi pa nga ang pagkakabanggit ni paring Joe, hindi pa pumapalo dyan yung Para Pebrero. 65 centavos per kilowatt hour ang i-increase po ng Meralco. So, high transmission at generation charges yan eh. At ang typical household daw, yung 200 kilowatt hour ang consumption, additional charge 130 pesos. Medyo mabigat. Kasi kung yung 200 kilowatt hour, pare, isang bulb lang ata yun. Ganun lang ba yun? Oo. So, mabigat po ito ang akyat nito. February billings lang yan. Yung next month, March, mag-iging ang ubang usapan na yan.
Malaki daw po ang in-increase ng ancillary Pero service explain fees. mo nga uli ang ancillary service fees na yan at hindi naintindihan. Tao yan, Ang pare. starring dito, Aboitiz Group. Hindi, ikaw naman kagad eh. Nang pangalan ka na kagad eh. Hindi. Ganito po yan. Ancillary service fees. yung yan. NGCP, Kasi kulang ang ating... Yung NGCP, ang trabaho niyan, kailangan mag-steady Oo. ang supply ng kuryente. Ibig sabihin ng hindi lang yung dami, kundi yung pati yung lakas ng kuryente. Ibig sabihin may constant na voltage. Okay. Voltahe. Oo. Yan po, ginagawa nila, gumagamit sila kumbaga reserve na generation capacity. Naka-reserve yan. Na pag kinailangan para i-regulate, halimbawa, ang voltahe, ay itatap nila yon. Yun yung ancillary service. Kumbaga support. Ancillary meaning support. Support. Oo. Iyang mga yan, whether we use it or not, bayad. Yan po yung ancillary service. At dyan daw manggagaling, sabi ng Meralco, ang higher transmission charges. Okay? Parang 30 centimos per kilowatt hour ang increase niyan. Okay. Yang pong ancillary service na yan, pinag-awayan yan. Alam mo ba yung history? Sabay kwento ko. No, sige, tuloy mo. Noong kasing na-privatize sa NGCP, Okay. ang nagpatakbo yung unang grupo, hindi pa itong ang grupo ng SM. Yun yung grupo nila Ricky Razon. Oo. Kinuha nilang ancillary service ay yung Aboitiz na puro Diesel. Puro diesel. Diesel. Yan. So, ang mahal. Nung nag-take over na yung grupo ng SM, kasama yung China, pasin nila, laki naman ng gasto sa ancillary service. Sinabi ko nga sa'yo, whether or not, ginagamit natin mo, yun, babayad yun. Parang tens of billions. Ginawa nila, pinaribid nila. Sabi sa kailangan bidding yan. Okay? Siyempre, talo yung diesel doon. Ang mahal niya eh. Mahal ang diesel. Ang mga nanalo, may mura. Ang laki ng depresya. Ang laking away ngayon yan. Nag-away yan. Aboitiz versus SM Group. Dinawit pa si San Miguel. Dahil ang teorya nila, one money doon sa NGCP, yung SM Group tsaka yung San Miguel. Ayan. Nagkabakbakan. Pagdating ng 2022, nag-power play ngayon. Nanalo ang Aboitiz at nakuha ulit nila yung ancillary service ng transmission. This was the time ni President, ano ba to? Kaya hindi totoo yung sinasabi ni oo. Joe Saldarriaga na hindi pa kasama rito yung Middle East crisis. Dahil po diesel ang ancillary service natin, therefore, tataas ang presyo niyan. Hindi ba? Whether or not gamitin natin yun. Doon manggagaling yung presyo. Pare, sa transmission, 30 centavos per kilowatt hour, parang mahigit sa kalahati nung itataas ng power. Yung iba po, nasa distribution yun. Okay. So, bad news pa rin yan. Pero sinasabi po ni President Claire, presidential, kalimutan ko na title. Ang gulo kasi ng title yan eh. Ang sinasabi po, remain calm daw. Calm na naman tayo. Paano calm na? Ano lang, mainit lang ang ulo pero calm. Tapos na yung therapy mo? Tuloy-tuloy naman yan eh. Kasi alam mo naman, matagal yan. It takes time. Oo. Nagte-therapy po si Jonathan dahil nasya-shock siya sa kuryente, mga oil price hike. Oil price hike. Nahirapan ako. Umiwas daw po tayo sa panic buying. Meron ba nagpa-panic buying? Parang power of suggestion yung sinasabi. Mali. Maling-mali ang mass psychology. Si Garin naman,
Wala po tayo fuel rationing. Eh, sino ba nagsabi magkakaroon? Bakit nyo in-anticipate yung ano? Eh, yung mass psychology, pumasok na sa isip namin ngayon yan. Oo nga pala. Baka mag-fuel rationing. Buti Oo, pa, bumili sabi- na ako. Ayun. banggitin Ayan, mo eto kasi, na. Ayan. bibili Oh, na. tapos sabi ng Malacanang, huwag kayong magpanik. Huwag kayong magpanik. Eh, para mo sinabi, tara, magpanik tayo. Di ba ganun yun? Hindi kaya nung magpanik ang tao. Eh, di ba, at times like this, kailangan ng mass psychology. Na maayos. Oo, kailangan mong, sinasabi ko nga, sana meron tumayo na isang government official na credible. At Relax. sabihin, ganito ang gagawin natin. Pero So, may relax lang kayo. nabasa mga ko kababayan. sa news na napanood ko. In other countries, they are cracking down on, well, ang tawag nila doon, petrol stations, mga gasoline stations. Doing what? Nabantayan nila. Pinagtatatakot nila na huwag kayo mag-i-increase ng basta-basta, gano'n. Similar to what they're doing here. Dito sa atin, show cause order. Apparently, wala silang show cause order sa France. or Tinatakot lang. tinatakot lang. Ang tawag nila petrol stations. Hindi, how Wag many, mag-i-increase how many ng- stations can you do in a day? Ito, naka-76 tayo. Pag ganyan, pag ganyan ang action natin, ano ba talaga action? Show cause order nga eh. Eh, puro prepare for the worst, hope for the best. Tapos, remain calm, sabi ng palasyo. No need for those. Eh, that's the motherhood of... ito pa, mabuti pa. Yung sinasabi nilang, yung calamity fund, itap na. Yan. That's Oh. at least that's one concrete proposal. Ilabas na natin yung mga infrastructure funds. Mag-bid na kayo. Dahil hindi daw nagbibidding, mabagal. Yung sa, Oh, although yung Maharlika Highway, yan daw. Magbabayad na kami dun sa mga utang kami. Yan. Isa pa naman yung mga halimbawa nito. Swift action daw ng government, sabi ng PCCI, on the fuel crisis. Kayo nga kasama Kayo nga kasama dyan. Bakit hindi kayo umaksyon? Bakit government palagi ang sinasabihan nyo? Bakit hindi kayo tumulong? Kayo nga ang nagwi-windfall eh. We support whatever means. What are those means? Reducing tax. Wala po yan. Mali yan, Mali. reducing tax na yan. Maniwala kayo sa mga nakakaintindi, mga analysts. Sinasabi nila, lalong Excise tax. problemahin natin yan. kwentahin mo, pare. Ang presyo magiging 90 plus. 90 plus. Ang mababawas doon po, yung excise tax ay 6 pesos sa diesel at 10 pesos sa gasolina. Ano ngayon? Ang lakas ba na impact nun? Oo. Sige nga. Sige nga. Sige. Tignan nyo nga yan. Yung VAT, 12% yun. Yun. So, halimbawa, sabihin mo na 80 pesos. 9 plus 6, 15 pesos ang mawawala doon sa presyo na yon sa 90 plus. Magkano aabutin yan? 75? Yan. Mas maayos pa yun. Meron ba yon? So, aalisin mo na yung tax na yun, ha? VAT and diesel. Wala nang tax ang gas, ang VAT fuel. at diesel. Yan. Pero 75 pa rin. O 70. 70 pa rin o 75 pa rin kasi mahigit 90 ang projected. Ano ba yon? Malaking bagay ba yun sa atin? I-compare mo kung gaano kalaking mawawala sa government. Sabi kahapon ni Astro, 120 billion. Sa excise tax pa lang yun. Sa VAT, hindi natin makompute kasi ang laki po na smuggling. I was about to say, yung smuggling, ayusin nyo, di ba? Yan ang dapat mag-crack down doon. Oo nga. Sa leakages. Di ang laki mawawalang revenue ng gobyerno. Ang tendency ngayon sa mag-subsidize daw ng fuel, mag-subsidize ng mga Saan nyo mahirap. kukunin yung pera na yun? Saan nyo kukunin? Tatanggalin nyo yung tax. Paano yan? So ano ang kukuhanan ng gobyerno? Utang. Infra? Utang. Yan. Pwede. Kailangan nga natin infra. Dapat daw i-adjust ang tax, sabi ng PCCI. Okay, Anong ibig sabihin nun? Reduce excise tax. Because we are in a crisis. Sabi po Tumulong yan. kayo dyan. Sabi ng PCCI. Ano ba Ano itong mga ito? ang proposal nyo? Dadaan pa ng Kongreso yan. Pinas na nga. Naipasa na nga po sa House. Yung excise tax. Pero ang problema natin doon sa excise tax, Emergency merong powers. kondisyon yun. Bago mangyari yan, matanggal. Consistent na above Of $80 per barrel ang presyo ng langis.
Ang sinabi nga natin kanina, akyat baba ang presyo. Noong Biyernes, pumalo ng mahigit 100 tapos nagsara ng 91. Okay. Noong Lunes, nag-95. Kahapon, nag-87 na lang. Bumaba eh. Saan base ngayon itong fuel natin? Sa 95? Sa 100? Sa 87? Give us an idea. Yung mathematics lang po dyan. Bigay nyo sa akin. Imbes na expect the worst and hope for the best and remain calm. Pinakamaganda Wala na rationing. Wala. pinakamaganda na ang suggestion natin na mag-price cap na lang kayo. Muna. Sabihin natin, hanggang dito lang talagang sa diesel, 77. Baka yan pa magandang ipasa Baka ng Kongreso. baka mas mabuti yun eh. Kesa yung tanggalin yung diesel. Oo. Crisis to eh. Alam nyo naman, akyat baba ang oil price. Gusto nyo ang fuel dito, akyat baba? Hindi po. Kasi ang gagawin ng mga oil companies, aakyat lang yung price. Hindi naman ibababa. 8:31 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Magandang umaga. Balik tayo, Karambola, Aliw Channel 23, DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Meron tayong paalala galing sa PCSO. Alam nyo ba, nakakatumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO, kawang gawa. Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Kailangan tumayo para manalo. Wala pang nananalo Kailangan tumaya kayo. Mahirap manalo na Mahirap hindi na, tumataya. Pare may sinasabi itong medyo naiintindihan ko yung gusto nilang sabihin. Makabayan. Yan daw pong biglang akyat ng petroleum products. At merong sinasabi, lumang stock pa naman yung binebenta ng mga oil companies. Pero akyatan na agad ang presyo nila. Ang kanila sinasabi, bakit walang provision sa oil deregulation law tungkol dito? At ang pinaubaya na lang natin diyan sa Oil Management Bureau. At wala namang explanation na sinasabi. Kundi yan na lang daw ang nakagawian at inabot niya na diyan. Yun lang ang explanation. Ang gusto natin malaman, tama ba yung sistema na yun? Market forces nga yan, yung historical, ang sabi ko kanina, accuracy. Historical weekly averages, tinitingnan nila. So, hindi mo mapepresyohan yan based dun sa binili mong presyo nung binili mo at that time. Historical. Kailangan basihan kung ano yung galawan and then they project kung ano magiging. Naintindihan ko yung sinasabi nila eh. Yun din naman ang gusto ko mangyari. Pero ang sinasabi ko lang dito, kung historical, historical based on the present price? Historical yan. Hindi yung actual price for the day or what. Historical, halimbawa for the past what? So many months or something. 60 days ago nila binili yun eh. Yung presyo. Pero pag bumaba yung presyo, wala rin naman silang... may historical ba silang ginagamit? Bababa rin. Hindi nga, kasi volatile nga yung market eh. Yun ang sinasabi ko. So they're hedging against the pricing cost of the next batch. Bibili nila. Sa hulaan. Kaya nga, God knows. Teka, tingnan natin, sa hulaan nyo, sinong nananalo? Kayo. Yun lang, kasi sila nananalo. Kayo lagi panalo. Tayo wala sa tayong hulaan panalo. nyo. Ang consumers walang Pag kalaban-laban. nagkahulaan, hulaan yung inyong yung inyong sistema eh. Pag nagkahulaan, talo tayo, panalo sila. Kaya nga, that's the beauty of having that oil price stabilization fund eh. Hindi, tinanggal daw nila yan. Proud na proud sila. Maling-mali yun. Sa totoo lang. Kasi at least, merong Kasi nire-rate daw yan ng mga... may parameters ka. Mayroon talagang framework. Ito walang framework ito eh. Yung sinasabi nila Bahala kayo sa buhay bahala nyo. kayo sa buhay nyo. Pag nagtaas ang presyo sa tataas kami. Pag bumaba ang presyo sa world market, tataas pa rin kami. Ganun eh.
hindi magandang Baka formula naman yung hindi ganun, pare. Pag bumaba, tataas pa rin sila. ganon ang nangyari. Bababa ng konti lang. Wala. Wala? Wala. Yung sinabi mo nga mismo, paring Conrad. Mm. Last year, ang total na increase, kasama na yung babataas nila sa increases, 34 pesos pa rin, lamang sila. O ilang milyon ang kanilang pinagbili na 34 pesos ang kanilang ganansya. Ayun. Sige nga. 24 pesos ang tinaas ng diesel as of November per liter. Buong taon po, at after December, hindi naman nagbabaan ng gusto ang mga presyo. Tumaas pa nga. Tumaas pa nga. January to Feb, before the Middle East crisis. Naka 8 pesos na po ang diesel. Ang taas. Ang taas. Oo. At hindi bumaba ni isang beses. Pero ayon sa analysis, on the average, yung oil price last year ay bumaba by $13 per barrel. Kaya nga, paano? Sige Paano nga. mo ma-explain yung sinasabi mo historical na bullshit ng presyo nila? Pabataas. Na ganyan ang nangyari. Wala yan. Ang explanation po ng Department of Energy Oil Management Bureau ay inabot na nila daw dyan yan. Sistema. Mas matindi pa nga yung sinasabi nila explanation OGK. Ano OGK? Only God knows. Ayun na nga. Sino yan? Si Teka, hindi ko Secretary Sharon Guarin. Only God knows. Nung tinanong siya yung future trajectory of the market, sabi niya, only God knows. Akala ko ba expect the worst? Hindi, Hope for medyo the meron best. siyang iba, OGK nga ang tawag. May bago yun Pare, talo mo mga millennial at Gen Z meron ka ng OGK. OGK Sige. Only God knows, but you want us to expect the worst and Yeah. hope for the best. Tapos, the worst goes to the consumers. The best goes to the oil producers, oil companies. distributors. Oil distributors. Parang mali no? Ano yan? Sound bites ba yan o talagang hanggang doon lang inaabot ng isip niya? Tiga-liga, na rin to, tuliro na hampered sila dahil ayon sa oil deregulation law. You cannot cap prices. So ano bang provision sa deregulation? Law, sa oil deregulation law, for times like this? Meron ba? No, that is the reason why in the emergency powers request of the President or urgent request ng Presidente, ilagay nyo na lahat yan. Pati Yung mga yan. requirements. Na kapag Pag ganito ang sitwasyon natin, ito. May meron. price cap tayo, meron. Hindi lang excise tax. ay, hindi lang po ngayon mangyayari yan. It will happen. And It will happen again. you must give the President that kind of emergency powers. Aha. Hindi lang excise tax. Kasi nakakonsentrate tayo ngayon sa excise tax. Wala ngang visa Tsaka yan VAT, tsaka VAT. Walang visa. ibig sabihin yan. Ilagay Doon nyo sa na train dyan. law, ang nakalagay po doon, yun yung nagtaas ang diesel 6 pesos na excise tax. Gasolina 10 pesos. Okay. Bukod dyan, on top of the value added tax na 12%. Ang nakalagay doon sa batas, kapag 3 months Na tuloy-tuloy. na tuloy-tuloy above $80 ang oil sa world market, May trigger yan. pwede mag-propose ng DOJ. Yes. Hindi po automatic na tatanggalin. Pwede mag-propose na tanggalin muna yung tax. And then Congress will act. So, 3 months muna na above 80. Halos patay na po tayo nun. Pag gano'n na 3 months consecutive na above 80 ang oil. Pagkatapos magpo-propose pa yung Department of Finance sa Congress na isuspend yung excise tax. Gaano katagal yun bago gumawa ang Kongreso? Okay? Bago ma-implement yung provision ng batas na yan, Wala. ay ubus na po tayo. Yun ang sinasabi. Paano pa naging emergency yun? In times like this, ano ba ang provision ng oil deregulation law? Zero. Wala. They're regulated nga They continue to work on that basis. No. Because the world is not being deregulated. The world is not being Lagi deregulated. pong puno-puno Meron ng political problema. problems yan. Ano ba? Parang yun ang hindi nakita Be realistic. Kumbaga OA na OA yung liberalization, import liberalization. Oo, mga ganon. OA na OA. Privatization. Okay lang yung may mga ganun. liberalization pero hindi po Total. Ano ba?
oil You must deregulation. have certain qualifications. Yun na nga, yung lagi sinasabi. Paano kung may krisis? O, anong gagawin mo ngayon? You go to, have a law, etc.? Wala. Hindi, only God knows. Yun ang response natin. Nakikita ko naman. Remain calm, sabi ni President Clint. Please bear in mind, you may be opening a can of worms here Pare- when it comes to private sector investment, PPPs, partnerships. Suddenly, you open a Pandora's box na pwede mong palitan ang mga ang No. rules of the game. Parang tagal na niya Invoking national emergency. Hindi natin all of a sudden papalitan niya. No? Tagal na niyang oil deregulation niya. Panahon ni Yun lang Ramos. ano, Panahon ba ni Ramos yan? Ilan na yan? 30 years? Nating may mangyayaring ganito, nagkakatarantahan tayo. Si Gloria went through that. Kaya nga she suffered politically because of that. Sinuwerte yun yung yung katatapos ng Tom Yang. Oo. Nag-VAT tayo. Pagkatapos dumating yung financial crisis ng US. Tapos yung Iraq. Iraq war. Yung nilusob ni George Bush. Ang Iraq. Ang daming ganun na nangyayari. Hindi ba? Doon naman sa, calamity fund. Ngayon daw, magkano may calamity fund? Bilyunan yan, di ba? Malaki rin yan. Malaki rin. Meron po nagpo-propose, gamitin na muna natin yan. Sabi po ng Department of Budget and Management, gamitin na muna natin daw. Calamity na kasi rin to eh. You can consider this. Mas matinding calamity nga to. Ay yung mga bagyo, halimbawa sa Cebu lang tatamaan. The rest of the country can go on. Pero ito pong crisis na to, sabi ni Yusek Janet Abuel sa Senate Finance Committee, meron daw pong 23 billion na naghihintay diyan. Ang total calamity fund kasi 40 billion. Meron daw 23 billion na pwedeng immobilize for international armed conflict crisis. This qualifies ba? The Middle East crisis? Yes. Yan. Meron daw pong 23.4 billion doon pwedeng itap. Ngayon, ang question na lang, saan gagamitin? Saan gagamitin yan? Ano, relief para sa ano? Kasi 2 billion lang yung fuel subsidy. Baka isang pasada lang yun. Isang pasada lang yun, ubus na yun. Dapat combination of all those measures. Hindi pwedeng pa isa-isa. Excise tax lang. Ganito lang, calamity fund, fuel subsidy. Pa isa-isa. Hindi mangyayari yan. Basta kailangan lahat. Dapat lahatin na natin yan. Ilabas natin lahat yung mga kailangan na workout. And then, pero ang mga basic pa rin is to give the president that kind of emergency powers na hindi mo ilalagay doon na excise tax lang pinag-uusapan. Give him the emergency powers that will require yung immediate response. Ang crisis po, hindi lamang doon sa mga gumagamit ng gasolina. Yes. Kung hindi pati yung mga mananakay. Mananakay, pati Kasi na. yung mga transport operators and drivers, ayaw na lumabas. Meron dyan, ayaw na lumabas. Kasama yan. At the same time, yung lahat tayo, kasi yun na lang magpapadala ka ng gulay galing Benguet papunta dito sa Manila. Ayan, magkakaproblema na tayo niyan. Walang magdadala dito niyan. Ang mahal ng at saka tataas ang presyo. Bigas, ganun din. Lahat ng mga pangangailangan ng bawat isa na mamamayan, mayroon yan, impact yan sa kanya na ganyan. Kasi oil nga, fuels everything eh. So they're trying to cope daw, yan po ang balita. Sa mga transport group, it's all about coping. Pero hindi po pwedeng forever Na ganyan. na magtitiis yung mga yan. We have to do something. At ang LTFRB, i-review daw ulit nila yung proposal. Kasi tumaas na po yung proposal, 2 pesos na ngayon. Dati 1 peso lang. Ang minimum fare. Sabi ng LTFRB, teka, tumaas na yung proposal, reviewin ulit namin. Kailan pa yan darating? Tapusin nyo na ngayon. Give yourself 15 days to review. Hindi naman masyado malaki. Hindi ba pwedeng obligahin to ni Transportation Secretary? Pwede. Pwede.
kung wala kang gagawin kundi... Obligahin mo yung LTFRB, magdesisyon na kayo. Pwede, Diba? pwede yun. Ang halimbawa po, sabi ng isang jeepney driver, ang kailangan niya ngayon, at least 1,000 pesos para sa fuel a day. Para kumita siya ng 500 pesos. Hindi, 400 nga lang. Ayun. Simple mo yan. Dati raw po, 600 to 700 a day na diesel, pesos. Kaya, pwede na. Pwede na. Pwede na. Ngayon 1,000 na raw. So, mababawasan siya ng 400 to 300 na take home. Sa 12 hours hanggang 18 hours na Habaan niya kita. yung oras. Hahabaan niya oras. Makukuba ang ano. Ako makukuba. Buti ko makuba. Saka gano'ng kahaba Kung oras. magkasakit. Oo, magkasakit. Kasi there's no other way para habulin yung 1,000 yun. Aha. Paano yan? Ang boundary 700. 1,000 ngayon ang iyong diesel. Boundary 1,700. Neneto ka ng mga 2,000, 2,100, 2,000. Masipag ka na nun. At saka mahaba na yun. Oo. So meron kang iuwi 400. Samantala, 300 to 400. samantala, Mamalimos ka na lang, sabi ni Astro. 500 lang kikita. Oo, yung namamalimos 500 daw. Hindi ka tuwa. Okay So the situation is bad. And we need action. Ang ginagawa, ang naririnig natin, dribble. Yun ang hindi ko Puro plano, pare. Daming plano. Yun na nga, nakahuli na sila ng show cause order sa 71 gasoline stations. Ngayon, nananakot na naman. Hoarders, profiteers, By the way, mag-ingat kayo. Pare, I stand corrected. Hindi pala, kasi sabi ko kasi, sa ibang bansa, gaya sa France, ganyan din. They will conduct 500 inspections sa mga petrol stations. May sumagot dito. Alam ba kung ilan ang petrol stations sa France? 20,000. Anong gagawa ng 500? May kapalpakan din pala yung mga gobyerno nila. Hindi, mga ano yun, transportan for nila. public consumption Oo. yung mga gano'n. Alam naman natin yun eh. So, para ano yung Alam tawag ba sa atin, ilan ba ang gasolina ano yung pare, as if, As if doing something. As if As if doing, doing something, ayan, as if doing AIDS. something. So sabi po ng palasyo, mag-ingat daw kayo mga profiteers, mga hoarders. Ayun. Aha. Meron kasi mga gasoline station nagsara. Sabi nila wala na stock. Oo. Naghihintay ng ano, Pero naghintay ng price price increase. increase. Ay magkano lang naman i-increase? No? Magkano lang. Pero kung lahat ng mga gasoline station gawin nyo, Magawin yun, ay yari tayo lahat. ay susunugin kayo ng mga customer. Oo. Susunugin niya yung Sa station. totoo lang. Oo. Actually, Meron pong public backlash yan. Huwag nyo nang hintayin Pag na ginagawa tao. nyo yung ganyan, Oo. oo. Tao na mismo ang babanat sa inyo. Kailangan daw po i-review muna ng presidente yung emergency authority na bill. Sabi po yan ni President Clear. So, walang balita, in other words. Kailangan i-review eh. Ilagay nyo na lahat dyan yung mga mali ng Oil Deregulation Act. Ilagay nyo na dyan. Dito sa Dyan sa bagong emergency batas. powers, yes. Bakit nga hindi? Ilagay nyo na lahat. Alam nyo na naman kung anong naging problema ng Oil Deregulation Act na yan eh. Di ilagay nyo na lahat. Bakit excise tax lang kayo? Hindi naman forever na sasabihin. Emergency lang powers nga. They you give certain parameters. You can only use this emergency powers under the following circumstances. But for now, ito yun. 1, 2, 3, 4. Ganun. Yes. Pero may magandang meron ako magandang nakita. At least meron isang magandang balita. Yun daw pong tawag nito, yung solar irrigation. Diyan Solar sa Bicol, may Solar fuel pump. crisis eh. Ano tawag? Solar pump. Solar pump. Yan, solar. Yung pump kasi kailangan niya ng kuryente, di ba? Kukuha sila ng kuryente sa solar. Ang sabi po, ang Bicol region daw, wala silang nakikitang problema dahil ang ginagamit nila ngayon ay solar. Baka maging record-breaking pa ang kanilang harvest ng bigas.
Sana yung mga yung mga iba fuel ang ginagamit eh. No? Karamihan pa rin. Yung solar pump, kukunti pa lang No, yan. wala pa konti pa Dikit yan. ka daw, dikit ka. Yung ano pa rin, yung Hindi diesel pa rin. in-adapt ng DA. No, ina-adapt ng DA kaya NIA? lang ang implementation niyan may mabagal. Kasi mas interesado sila sa importation eh. Okay. 2024 pa raw ginawa ito sa Bicol, kaya ano na siya. Dumadami yung solar pump. Oo. Oh, dumadami yan. 22 solar irrigation systems dyan sa Albay, Sorsogon, Masbate. Yes. Aha. Meron daw ginagawa sa Camarines Sur at Catanduanes. Okay. Bukod daw sa farm, sa irrigation, ay yung water supply ng mga bahay-bahay ay ayos din. Tano? Kita nyo? Kung gagawin lamang ba yung mga projects ng tama, bakit anong sinasabi ni King of the Road? Wala. Wala. Hindi, ang Wala pa rin. implementation Hindi yan, yan, spotty hindi eh. To Very fuel, spotty, in tama between si eh. paring Yan yung Joel. sinasabi ko parang doon sa hybrid rice yan eh. Ano spotty? Sasabihin nila Panaka-naka, nila kung saan ganon. falling. Hindi, meron sila. Ay, meron baga sila niyan. Pero kailangan bumiyahe ka pa sa pili para mag-apply o pupunta ka pa sa ano. Eh, ang layo pare, 300 kilometers. Eh, kailangan nila magtanim, magtrabaho ngayon. Hindi At, proactive. Kailangan member ka sa Hindi cooperative. proactive yung Oo, hindi. programa. Kaya yung tinatanong ko lagi sa'yo, sana yung Bureau of Agricultural Extension dati, meron nun eh. Yan yung sana na sana LGU-based na pwedeng dun pa lang ma-action na sa on the ground, di ba? Actually, Maganda yan kung maganda yung solar Oh, yes. pump na yan. Ay, sus. actually yung agricultural extension workers, maayos dapat yon kasi dinevolve nga agriculture Oo, sa mga dinevolve, LGUs. oo. Ano ba naman yung sabihin mo, lahat ng municipality merong Meron. Magtayo ng municipal solar. agriculture O, officer. At hindi pinapalitan yan. Oo. At yan, lahat yan magre-report sa DA. Oh. Silang lahat. Hati tayo ng pasweldo dyan. 50% from the local government, 50% from the Yun, national. yung mga ganyan, Pero yung mga- technically, you will be all under the DA. Yan. Pwede naman gawin yun eh. Ano lang yan eh. Sa bawat LGU meron. Actually, bawat LGU may municipal agriculture officer. Ang problema lang, pinipili lang yan ng mayor. Minsan yung kamag-anak niya. Minsan yung... Ganun Wala lang eh. alam. Walang technical na workout, walang technical supervision. So, kailangan ng supervision. Yun na sinasabi natin. Yun. Ang tagal na niyan. Nung panahon pa ni dating Senate President, dating DILG Secretary, Nene Pimentel, nagkaroon na ng local government code. Anak ng wedding. So, ilang taon na yun? Ilang 40 taon na years. yun? 86. O bakit hindi natin nawa? 87. Ay, nako. Almost 40 years. Yan Konti mga pa lang. ganun. 40 years pa lang gusto mo umaandar na. Dapat golden anniversary. Yan! Yan. Hintayin natin 50 Oh, years. 50 Baka years. sakaling Baka mangyari may yan. mangyari. Ayan. Ayan. Eto tuloy, nakaka-discourage yung sinasabi ng DepDep. Meron na naman? Babagsak daw below 5% ang ating economic growth. Nanakot din to eh. Oh. Kasi daw sa nangyayari ngayon sa mundo Bakit kailangan kayong magsalita? ng ganyan. Para makalma tayo. Hindi ba? Hindi ba pampakalma to? Hindi. Hindi ba pwedeng sabihin na itong Eto nga, meron tayo hinaharap pero we have to work harder. Yan. Mga ganon, pwede ba yun? Yes. At saka yung mga loans natin ay re-reviewin natin together with the Department of Finance para magkaroon tayo ng Ang move daw po usapan. ng mga economic managers para maibsan ang ating kahirapan yung fuel tax suspension. Thank you. Galing, na? Na imposible po mangyari. Yan lang. Ay, nako. Ayun lang. At ang inflation daw Parang si po, ano to, malamang tumaas pa sa 4%. Sabi Parang ni... yung nag-aantay ng mangga mahulog sa... One Si tamad Juan yan Tamad. eh. One tamad operation yan. Ano pa nga to? Balisakan. Balisa. Excise tax ang kanyang Tsaka si Decco, what is happening to our Secretary of Finance? Where is he? He's not even talking. Do we have a Secretary of Finance? He's Tahimik, supposed to be there. Okay. 9 o'clock ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. To this great beautiful country.
and your dreams. Give us your heart. Here we are. Yan! Dapat! Tagal naman. Bakit ba hindi mga maibalik yung mga Mga ganyan? ganun mo! Campaign. Dapat campaign. Ito, may campaign din dito. Meron. Alam nyo ba na hindi lang pang LPG ang Regasco? Sila rin, kaisa ng gobyerno laban sa mga illegal na aktibidad ng LPG industry. Kabuka ng illegal refilling, underfilling, na walang ibang dulot kundi pandaraya at kapahamakan sa consumers. Kaya kung ang hanap ninyo, LPG na subok na sa kalidad, tamang timbang, at mabibili kahit saan sa buong Pilipinas, dito na tayo. Laging tandaan, para sigurado, Regasco. Yan. Para sigurado. Para sigurado kayo. Ito, Ah. happy birthday. Kahapon kagabi ng aking matalik na, hindi lang kaibigan to, parang anak ko na to eh. Aha. Si Summer Sia. Happy birthday, Happy Summer. birthday. Pansit. 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 Meron ba? Wala pa? Meron. Meron naman po tayo mga mahihilig. Alam mo ba yung Rotary Club of Makati Dasmariñas? Oo. Nagdadaos kami ng bingo para kay Lolo at Lola. Ayun, napaka-importante niya. Napakagandang, mga ano yan for senior citizens, Yes. pa-bingo. May mga premyo kami. Hmm. Saka yung mga premyo na namin, yung alam namin kailangan nila. Okay? Halimbawa, gift certificate sa Mercury. Yan. Oh. Ayan. Yung pang-init ng tubig, na yan yung mga premyo ng bingo. Maganda yan. Maganda. Pero ito, yung pagkor mo, mayroon din silang pabingo. Mhm. Muling maghahatid daw ng saya ang PAGCOR, Philippine Amusement and Gaming Corporation, sa pagbabalik ng inaabangang 1,000 pesos for 2 million pesos nationwide link bingo event Oh, sa March ayos, 29. Uy. Ang nangunguna dyan, Casino Filipino Angeles. Mhm. Diyan sa nasabing bingo event. At sabay itong lalaruin sa Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Ayun. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize. Sali na tayo dito. Okay Ang yan, naghihintay sa ika-10 at huling laro. So, 10 laro yan. Habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa doon sa mga unang 9 na laro. Hmm. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro. Oy. At valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Itong Link Bingo Series, bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsableng gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagan detalye, maaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304, or sa 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang website www.casinofilipino.ph o mag-follow ng official Casino Filipino Facebook page para sa mga updates. Ayun. Mahilig ayos. sa bingo. Yung mga itong Fundraising yan eh. Itong parang inaanak ko rin ito, si birthday rin pala. Birthday? Bakit daw hindi ko siya grinigrit? Charlotte Estelon, happy birthday. Charlotte, Charlotte, happy birthday. Dalawa na ang pansit ito. Hindi. Grabe. Chicken naman yung isa. Chicken yung isa. Oo, Tama. kasi kung pansit yung isa, chicken. Chicken. Mas masarap yun. Kung ayaw mo chicken, barbecue. Pwede yun. Pwede. Oo. Meron pa, baka meron pa Baka. dyan. Pantulak naman, soft drinks. Wala. Wala Wala na. Si Father Francis kahapon eh. Oy! Nakalimutan Si Father, Monsignor naman si Father, hindi pa. Hindi. Ayaw na niya Hindi mag-Monsignor. Halos retired na siya.
Pero Ano ba? active pa rin siya sa Infanta. Nandun siya. Oo, kasi marami siyang doon social work. Mm. Yan alam mo ginawa niya na gusto ko. Nagpaaral ng mga mahilig ng acupuncture sa China. Sino? Si Francis? Oo. Si Father? So, nung nakita nila successful, ang ginawa nila, nag-import sila ng magtuturo. Para marami ng... Acupuncturist. Oo. Maganda Tapos yan. yung mga yun, kumikita na. Kailangan ba niyan graduate ka ng something o ano? Kasi may Hindi, mas tinuturo mabuti yun. yan May ano yan, Hindi ka Brad. pwedeng Hindi ka pwedeng... Centuries. TESDA, hindi pwede yan. Centuries and centuries. Hindi ka pwedeng basta tumutusok knowledge. eh. Oo. Hindi pwede. Centuries and Pwede ka centuries of mag-racket knowledge niya kung yan. sakasakali. Hindi Yung pala. mga iba Mahirap pala. rumaraket, Mahirap patay ka pala. doon. Yung Mahirap mga pala. sakit-sakit ng balikat. Oo. Effective eh. Effective yan, effective yan. Sige. Alam ko na Eto, sabi po ni, nakakatakot, babagsak naman daw yan? ang... Meron na naman nananakot. Ito mga economic Ano ba? Wala managers ba natin at mga sekretary na nanakot eh. Huwag naman kayo manakot ng manakot. Sabi po ni Balisakan, ang escalating tensions daw sa Middle East, baaring magsiuwi daw ang mga Pilipino. Kita mo yan. Pero bang, Anong kita mo yan? alam na natin Pag nagsiuwi yung mga Pilipino, Alam na walang natin kita. yun eh. Oo eh. So marami walang trabaho rito. Ang masakit pa doon, mawawala yung pinadadala nilang dollars. Oo. Takot na tayo. Ito, Hindi ka pa ba takot, parang Jonathan? gusto ko na nga matulog na lang, natatakot na ako eh. Ang masaya rito, matapos po manakot ng ating mga cabinet members, cabinet secretaries, government officials, business groups, bigla pong bumaba yung 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 presyo langis. ng langis, yung Brent oil, 87, parang ganun. From 113 yan. Pagkatapos, yung peso-dollar rate, ay lumakas pa po yung piso. Ngayon, anong gagawin ninyo? Nanakot na kayo. Hindi nga parang kumbaga, ang ginagawa ng market, baligtad doon sa sinasabi nila. So magsalita pa kayo na magsalita ng ganyan para lumakas pa na lumakas yung piso. At saka bumaba pa na bumaba yung oil. Yan na nga sinasabi ko. Sa Pilipinas, inverse tayo eh. There's an inverse relationship. Umababa ang oil price, tumataas ang fuel natin. Dito. Galing. Ayos. Malaki-laki yung gain ng peso, 60 centavos during the day. Ngayon, Saan galing yung tiwala na yon, pare? Maaring overreaction po kasi Dun sa nung nag-59 plus. Yes. Kasi ganyan ang merkado eh. Parang correction. BOA. Parang correction. Ngayon, ito ngayon ang tanong sa kanila. Inilalagay nyo lahat yung inyong mga sinasabi dun sa pataas. Ngayon bumaba. Paano? Ano sasabihin nyo Ano ngayon? sasabihin nyo ngayon? Wala lang. Yun nga, Yan yung... hugas kamay Oo. style. Ano ba Hugas to? kamay. Hindi, Dumating yan ako, ang- ganyan na sistema. Hindi, yan yung expect the worst, hope for the best. Galing talaga. No? Okay. Hindi Editor only na- God knows yan. Hindi, God knows. Hindi only God knows. Pero in fairness kay, ito na naman ako, kay Secretary Balisacan na. Ano? Meron naman para siyang ano Action? Kabyat. action Ano na action ginawa. niya? Yung Juana Trabaho. Ano? Ha? Juana Trabaho. Ano yun? Ano ba na trabaho? Strategic framework aimed at increasing women's participation in the workforce. Naku po. So, nilaunch nila yung kahapon. Saan sila magtatrabaho in the first place? Ayan. Ayan. Ang dami Basta po. trabaho plan for 2025 to 2034 yan. Yan. Ano Ang yun? daming plano. Yan po Wala ang trabaho. balita na Lagi yan. nakukuha. Yun ang balita na nakukuha natin ngayon. Yung puro Crisis plano. tayo. Pero ang balita natin Plano. ay plano. DepEd unveils roadmap for education. Asan yung classroom? Yun, action yun. Tayo ka ng classroom, action. Eto, may roadmap na tayo. Para ma-solve daw ang classroom. Na-unveil na nila yung kanilang roadmap. Plano. In other words, ang roadmap po, ibig sabihin niya, plano. Plano. Okay. MMDA targets 2027 for flood yung maging sponge city raw ang Metro Manila sa 2027. Ayan. Paano ngayon tagulan?
Sa 2026, magpalunod na lang muna tayo. Habang pinaplano pa. Habang Inaayos. sa 20 plano na naman. Bureau of Customs, plano rin. Yun daw, digitalization ng car imports, ng car smuggling. Yung, kasi ang nag-i-import po talaga, mga car companies. Lahat ng ginagamit natin sa sakyan dito, imported. Okay? Yung sinasabi nila locally assembled lang po rito, pero imported din lahat yung parts doon. Okay? So ngayon, yung Bureau of Customs daw, digital na yung mga mamahaling kotse. Boss, paano yung hindi mamahaling kotse? Paano yung, plano lang naman to eh. So, pabibilisin na raw ng DPWH yung paggawa ng Maharlika. Pare, naabangan ko yun para sa Holy Week, pagpunta ng Bicol. Pero pangako din yun. Pangako din Hindi yan. naman, hindi naman ikaw Sabi niya, bago mag-Holy Week. Ito, pinatawag ng FTLRB. LTFRB, pinatawag po, yun na aksidente na naman. Ay, nako. Ano tong NCDA, Jonat? NCDA. Oh, na-aksidente daw. Hindi. Ano ba yung NCDA? Meron na naman daw, meron din siyang meron din siyang action eh. NCDA 6. Teka ha. Marami pong plano eh. Pare, teka, ito, positive tong plano ni Secretary Chu Laurel. Ayan. Plano rin, Inedit ko to plano. Plano. Magandang news to para sa mga chef. Ayan. Pare, mag-i-issue na ng guidelines ang Department of Agriculture sa Certificates of Necessity to import, yan CNI, ng 250,000 metric tons of frozen fish and aquatic resources. Pare, yung fish, Mag-i-issue ng certificate. crabs, lobsters, prawns, shrimps, clams, mussels, oysters. Pare, nandito yung Alaskan pollock, Mamahalin. amberjack. Wow. Baramundi. Alam mo, kumakain ba ng baramundi si... Ilang Mang- 100,000 tons? 200? 250,000. 200 ano. Sino nag-request niyan? Mga chef eh. Mga Pare, chef. inaano na nila. Chef? Mga chef. They're projecting, pare. Siya ba kikita dyan o yung importer? Pare, rabbit fish. Oh, yan. Rabbit Red fish. bream. Napapanood ko kay Gordon Ramsay itong bream eh. Hindi Kumakain mga Pilipino dyan? Sable fish. Yan. Bakit itong mga isda? Baka ano? pa restaurant. Mahal ito, pang Oo nga. restaurant. Pang hotel. Hindi, pang ano to eh. So, sino kikita? This move, Iba sabi ni, importer. Industrial is a users. proactive measure to ensure fish supply during calamities. Boss, asikusuhin niyo yung bangus fry. We're importing bangus fry. Nagkakaubusan Yellowfin daw sole, ngayon. Yellowfin sole. Ha? Yellow fish. Saltfish? Trout. Pare, Yan. pare, matindi yung trout ah. Ano yan? River freshwater fish. yan. Freshwater fish In yan. anticipation of the influx of delegates to the ASEAN summit. Ayan. 200,000 tons? 250,000. Malakas sila. 250,000 Ang tons? lakas Anak pa niyan. ng tokwa naman. Lakas niyan. Yung palang NC National Council on On Disability Disability Affairs. Nagagalit dahil yung fake na PWD para maging priority, fake niya na PWD siya. Priority lane siya doon sa LRT1. Nag-video, nag-viral. Kasi po sa LRT1 may section. Oo, may section yan. Pang oo. PWD. Meron At section. may security guard yan, sitahin ka kapag Pang babae. hindi ka mukhang senior, yung mga ganun. oo. Ganon. Tsaka Ito, yung pinake PWD. daw. So, nagalit yung LTFRB. NCDA. Ano daw po? Parusahan! Naku po, pare. Yan ang mga malalaking balita. Ha? Thank you. Thank you ka ba doon? Ay, nako. Kung yan ang mga malalaking balita dito sa atin. Yung transportation, LTFRB, pinatawag po. Yun na aksidente na naman. Tumitigil ba ang mga aksidente kakapatawag ng LTFRB? Hindi. Hindi ko alam eh. Hindi. Hindi namin alam eh. Titigil yan pag inayos ninyo yung registration ng mga kotse, nag-education and information kayo sa mga drivers and Yung, pedestrians. yung ganun. prangkisa po, ayusin nyo. Prangkisa, inaayos nyo. Grabe, yan. durug na durug yung durug na durug yung sasakyan eh. Car crash in Cebu. 15 daw po nasaktan. Sabi ni Bigor Mendoza, magsho-show cause order daw siya
para daw po maliwanagan siya kung ano nangyari. Cebu, ano yan, jeepney passenger sa Cebu. Ayan. Boss, araw-araw marami na aksidente. Hindi po masosolve yan sa show cause order. Para rin yun. Kailangan po magkaroon ng malawakang pagbabago sa ating public transport. Ang jeep hindi safe, pare. Walang engineering Ano yan, oh? ng safety. Nakatagilid ka. Mm. Hindi ba? Nakatagilid ka. Pag yan, binunggo ka. Wala kang seatbelt. Mm. Yun nga, Oo. abante pa lang mapapa... Ganun ka na eh. Pag bumarero, lahat kayo nado sa harap. Magbubungguan kayo. Kung mabuti sana kung wala kang kapansanan or what, no? Kaya mong tiisin yan. Pero halimbawa, nagtitipid ka. Pero medyo masakit na ba katawan mo? Pare, masasandwich ka nung... May dala-dala ka pang mga gamit. Yung kapatid ko na aksidente, jeep yung kanilang service, papuntang papasok. Na aksidente, tumaob yung jeep. Oo. Buti hindi namatay, pero may mga kasama sila na namatay. Yung aking kapatid, buti hindi naman. Na hospital lang. Kasi wala safety feature yung jeep na yan eh. And that is our basic means of transport. Yung mga motor, yung Another. aming pianista sa choir. Yan. Okay? May video pa siyang pinakita. 3 beses na siyang semplang naangkas siya ng mga motor taxi. Nakakatakot yan. Oh. Hindi rin safe. Yan ang mga principal means of Pero- transport natin. Yan. Nag-evolve dyan. Nag-evolve na yan. Yung UV, Mm. yung binubuksan na yun, yung sa likod. Sa likod. Pag nabunggo yung likod na yun, meron na nga mga nakita na video na bunggo yung likod, tsaka Yari mga lahat mga yun. sa likod. Paano kung truck pa makahaba? Hindi safe. And Ngayon- yet, pinapayagan natin yan, ha? Pinapayagan natin. Nanguhuli pa nga ng kolorum eh. Sipin mo yun. Hindi kasi Si Bokal. naman, gusto ng gobyernong i-modern yung PUV modernization program. Pasaway daw ang mga operator niyan. Kasalanan Yung, ng operator. kasalanan. operator. Ay, nilalabanan nila, ayaw nila mag... Hindi Hindi. dahil sa wala tayong master plan para ma-modernize. ang- kasama na rin yun. Hindi yan, akala. Akala ko, ano, Alam mo kung mayroon na alternative na yun dyan, kung itong prangkisa mo, may expiration yan eh. Ayaw mo sumama, wala ka na. next time, wala ka ng prangkisa. Wala kang Ito ang prangkisa. bagong Ito ang system bagong eh. system. Ano yun eh? Sige. Tigas ba ulo mo? Oo, Hindi, wala ka na. Wala ka. Tigas ulo mo. Nag-expire ka na eh. Magugulo kami. Kung Okay, manggulo kayo. Ganun lang yun eh. Nakahanda kami, ito na. Ganun eh. Meron pong balita. Maganda yung nabasa ko sa Philippine Daily Inquirer. Si Senator Mark Villarlao po, gustong usisain ito Maharlika Investment. Kasama daw yung pagbili nila ng Asian Terminals Inc. Kanino ba yung ATI? Kay RSA yan eh, di ba? Ha? Yossi. Yossi Tanco. Ganun ba? Yung DigiPlus, Yossi Tanco rin yan. STI, Yossi Tanco rin yan. Galing Galing pala si Yossi Tanco. Gusto raw pong maimbestigahan niya ni Mark Villar. Senator, baka hindi lang yung investment ang imbestigahin mo. Imbestigahin mo rin kaya yung mga sahod. Yung mga tao dyan. Ang balita ko kasi yung presidente dyan, 2.5 million a month ang sahod eh. So magkano yun sa 330 million a year? Daig pa niya ng PCSO. 60. Daig pa. Para kang tumama sa loto every year. Naka 2 taon na siya. Naka 60 million na siya. Alam mo, merong mga trabaho. Na, Gaya ng kay yung magaling magbarong, si Sumo. Oo. Yan meron silang innate Qualities. how to assess yes. investments, Yes. manage funds Yan, na hindi natin kaya, hindi natin maabot. Kaya kailangan. Kaya kailangan bayaran. Kailangan i-attract mo sila
na para Hindi. gawin yung trabaho Nangyayari niya. ba yun sa Maharlika? Natatagalan Okay lang sila. sa akin yung 2.5. Basta may Hindi nangyayari. nangyayari. Meron ba nangyayari sa Maharlika? Yun nga gusto, ang mga ini-invest nga, puro mga kababalaghan eh. Ano yung mining? Yung mag-i-invest sa study sa isang mining sa North. Again, may nakikita sila na pero hindi natin nakikita. Pero there is a gem somewhere. Hindi ko kailangan magsahuran ng isang tao ng 2.5 million para sabihin, i-study yung mining. Kahit yung karpintero namin, pwede po i-decision yun. Obra Na i-study yung mining. Study lang eh. Hindi ka naman mag-i-invest. Kung talaga matinik ka, hindi mo na kailangan yung study. Ano ba Alam mo tawag na doon? agad Hindi kung naman pwede, tabletop. Ano ba tawag doon? May ano sila eh. kung dapat pwede Yung, na i-invest template, yan. oo. Hindi, ano yan? It is the precursor of a huge investment Yun! Oh, yun, Galing, yun, yun. precursor. coming from some other source. Mahal ba yung precursor? Oh, mahirap Mahal yun. yun. Mahirap yun. Mahirap yun. Yun ang mahal doon, yun ang binabayaran Oo, doon, yung oo. precursor. So yung pinapa-imbestiga ni ano, Ni Mark. Ni Mark. Oo. Oo. Oh, kasi under investigation kasi yung ng SEC. Ito naman si si Attorney Francis Lim. Ba't mo pinapa-imbestiga kasi Ang yung insider Villar Group? manipulation. So binalikan ngayon Maharlika. Tsaka si Yossi pa. Oh, yan na. Ano bang ginawa sa kanya ni Yossi kaya? Hindi bumili ba si Yossi o hindi niya pinatulan yung inyong valuation? Aray ko. Yan ang problema dyan. Okay. Yung pong DNR sa El Nido, Yan ba yung, sige, tuloy mo. yung racetrack. Nakakatawa to. Ano? Ano ang ginawa? Alam mo, hindi, alam mo, Ah. yan DNR film din ako eh. Merong biglang scoping gawa, tapos, gawa na yung golf course. Tsaka By the sila time sila mag-scoping. mag-scoping, ito naman, mukhang Mayor racetrack. hindi nagkaintindihan dito. Hindi Motocross nagkaayusan. racetrack. Motocross racetrack, gagawa sila Sa dun Palawan, ano, sa El Palawan. Nido. Ang El Nido po sikat na ngayon. Oo. Ano yan ha? Very, ano yan? Mga ating Oo. Very pinupuntahan talaga yan. fragile ang Fragile, environmental ano diyan, ang ecosystem niyan. Meron po magtatayo ng motocross racetrack. Ayan. So, sinita ngayon ng DENR. ECC violation daw. Okay. Wala sila. Kumuha na sila ng ECC. Ganun ba? Yes. Ay, hindi. Tinuloy nila. Wala pa Wala pa silang yung ECC. Ayun. To follow. Ay, talaga naman loko yun. Oh, loko 'yun. Sa akin naman. Ha? Shutdown na 'yan. Ay, hindi pwede. Kailangan may ECC. Okay? So, hindi tuloy yung wala na kayong motocross. Wala nang motocross doon. Doon na lang kayo, di ba meron naman yung bike trails, yung bisikleta na walang gasolina, yon yung gano'n. Ano ba? Mountain bike. Ano ba yan? May tourism, ano ba yung motocross? Technically, meron dapat yan eh. May tourism Oo, value. tourism value yan. oo. There is a value to it. Baka Mas malakas baka pa may si DOT pa. Alex Ayala. Oo. Mag-attract. Yung si Alex Ayala, she changed the, tawag nito, complexion of the event. Yes. Tennis events. Tennis events. Pag dumarating si Siya- Alex Kahit na hindi Milaban, nakakaintindi ng tennis, ay mga tao. Siya na ngayon. hindi abang. normally, pag mga elimination, mga hindi masyadong importante laro, doon lang sa mga side courts. Pero si Hindi Alex sinatawag iba. dyan na center court. Si Alex Pero pag hindi. si Alex ang maglalaro, yung pinakamalaking Court. court ang Nilalagay kailangan. Kasi dinudumo Oo. ng publiko. Talagang gustong-gusto siya. Naging So, darling binabago. of the courts. Magkakaroon kasi ng chaos. Ano? Chaos. 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 Pag hindi mo nilagay yung provision Nilagay mo ng... sa side court lang yan, baka doon kayo dumugin. Ganon, Oo. nagbago. Baka yan, pag naglaro dito yan. Di ba grabe naglaro yung na nung nakaraan? Matindi ang women's, ano, matindi. punong-puno din sila talaga. Sa Rizal. Mabigat yan. Sino naman nag-invest ng motocross doon sa... Ay, hindi ko alam kung sino yung... May naka... Oo, Actually, alam mo yan yung mga identified na mga go-to places, dapat ingatan na ingatan yan. Lupa, water,
yung lahat Waste talaga. management. Well, in this Waste management, lahat. sharp ang DNR dito na ano kagad Dapat nila. workout Kasi total. dati nag-i-scoping sila, gawa na yung golf course. Tsaka nag-i-scoping. Mali. O ito na naman, ito naman. Ito na daw, paring Conrad. Si Dexter Salvador, boss, birthday ko rin kahapon. Pag ganyan nag-ano ka, Ikaw, Dexter. Alak lang. Magpadala ka dito. Meron Ikaw kasi naman. Starbucks na yan. Starbucks. Ah, 9:30 ng umaga. Karambora, Arliu, Channel 23, at DWIGA Day 2. Yan! Ganyan dapat. Gusto ko yung mga kanyang pag-pay. Wala ba tayo? Hindi ba talaga mababalik? Pay ng DOT. Tanungin na. Wala Ano ba ba? pag-asa talaga? Wala ba talaga pa rin, Joel? Parang Nakakausap mo talaga yung pa- tourism. Ikaw ang nasa culture and tourism. Baka naman ang Maharlika, pwedeng mag-invest dyan. best dyan. No? Ha? Alam mo, Kapakipakinabang sa alam atin. mo, pwedeng ano yun ng Maharlika? Ito for tourism purposes. Yung top 5 natin na destinations, ano yun nila? Together with the CHETA. Mag-invest sila dyan. Yan, Sige. long term yun. Mababawi nila yan. Yung kanilang investment. Pero that's below the 2.5 million salary average. It's below the... Wala eh. Ang ito mga, dapat iba. mga AI. tinitignan yan, mga sophisticated. Mga AI. Hindi, pero maganda yung sa tourism because ayun na yung ano eh. yun dun eh. Meron what na do you call silang this, ano eh. yung They're already established as go-to places eh. Halimbawa, Boracay. Yan. sa Yang Palawan and things like that. Palawan. Mindanao. Sigurado yan. Dito, mga ganun. Siargao. Siargao. Mga ganun eh. Mountain Province, yung Sagada, mga ganun. Sagada. Sigurado yan. Talagang dinudumog yan. Maski Marami ito, a certain point, yung Cebu. Yan. Mga ganun eh. Ang dami. Wag na, mga gawin mo, 10 kayang-kaya. Davao. Ang dami niyan. Yung mga Kamsur. Churches, yung mga ano. Sa Ilocos, ganyan. Bacolod. Bacolod. Pero bang andyan na yung natural Alam mo, yung mga resource, so- kabataan, gusto nila yung... Yung mga ganyan. Kamigin, si Kihor. Kamigin. Kamigin, Kamigin yung at si saka si Kihor. Kihor. Yan, mga ganyan. Gusto nila, pinupuntahan. Pero Kasi kasi... could make it high-end development. Kaya yung ginagawa ng Ayala dun sa Palawan. Bari na That's what sila we're- Paloma, Ay, Sobel. hindi naman tayo makakapunta ron. Sila. Hindi, araw ay ang hinahabol ng Maharlika. Ikaw naman. Kailangan. ROI? Oo, yun. Hindi, mass tourism yung sinasabi Mass natin. tourism Hindi din, pwede. no? Pang ano lang yan, social eh. Hindi mabibili kila ano yan. Yung, ano kasi, ang formula ng mga real estate companies like Ayala, Exclusive. yung ano, Exclusive. snub appeal. Snap appeal. Parang yung... You cannot afford gated this. ka. Parang, you cannot afford this. Parang We yung can. pinunta mo sa Mandaluyong. Yun. Ano yung yun? snub appeal? Snap appeal yun. Galing Mandaluyong. Yung hindi ba nandun, pumunta ka doon, hindi ka pwedeng papasok. Sa ano Riverside yun. Sa ano, yung Riverside. Oo. Oo. Hindi ka pinapasok. Hindi, Hindi, nasita sila. nasisita. Ngayon may security guard, tatanungin muna saan ka pupunta. Oo. Hindi, kung private road yun, may karapatan sila. Ay, hindi ho private road dito kasi ano to eh. May Kalsada? Every Saturday, Sunday, meron na ngayong ano doon, flea market, gano'n. Parang Legazpi, Salcedo. Yun daw po mga co-accused ni Saldico humingi ng bail sa Sandigan. Ang desisyon ng Sandigan, nakita daw ang prosecution, in other words, DOJ. Tama ba? Na malakas ang kaso. Kaya hindi po pwede mag-bail. Bail. Yeah. Ayan, siya. So, denied ba? Denied, Yan. denied. Ano to eh? Ano po to? Habang buhay na kulong. Yung kasong hinaharap nitong mga chokaran ni, ni Saldico. There is nothing in the prosecution's evidence to show an actual agreement among the accused to cause the release of public funds to SunWest, exceeding the amount it was actually entitled to. However,
Sabi po ng desisyon. Ha? The prosecution's evidence shows that the accused's combined acts were done pursuant to the accomplishment of the same objective, releasing the funds to SunWest despite its failure to accomplish the works in compliance with the required specifications. Yan. Ito yung malversation na. Di ba? Kaya sinabi po, ang claim po kasi nila, wala daw actual agreement among the accused. Kaya, kumbaga, asan yung... walang conspiratorial. Walang actual agreement na ma-release yung public funds para na they were entitled to. Wala raw ganon. Ang point po na sinabi ng Sandigan, the mere fact na nagpa-release kayo, Nang wala sa yari lugar. na kayo. Wala sa lugar. Hindi na kailangan yung kayo ay may agreement Wala pa. yun. Nagpa-release kayo eh. Nagpa-release kayo eh. Yan. Sino-sino po ba yan? DPWH officials at saka yung lalo na yung nasa Bids and Awards Committee. Mga DPWH officials po karamihan dyan. Co-accused ni Saldico. Sa Mindoro to eh. So ang tingin ko, ganyan na magiging trend na lahat ng arguments. Okay. Sasabihin nung accused, wala namang actual evidence eh. No, the fact that you release the funds, Na hindi, na wala. ebidensya na yun. Oo. Ano pa yung ba? actual evidence? Ano mo bang hinihintay ninyong ebidensya dyan? Yun nga yung sinasabi namin na, open and shut case. The fact na nirelease yung funds, Na hindi- kinuha niyo yung funds, tinanggap niyo yung funds, tapos Hindi pa tapos wala yan. yung project, o hindi pa tapos yung project, hindi tapos o na. hindi gawa yung specification ng project, Yari na kayo. Yan yun. Tawag doon technical malversation. Session. Ba? Oo. No need, Hindi na po kailangan yung mga... no additional evidence. will be no, required. di- On the location that it's supposed to be, baka naman may project na gawa sa ibang lokasyon. Ay, naman. mas matindi pa yun. pakita mo sa trial yun. Mas matindi. Para ma-acquit ka. Hindi ba ba yun? Mas matindi pa yun. Kasi wala akong nakikita ibang Hindi ka pwedeng humingi ng bail at this point in time. Yung mga sinasabi mong no evidence, ang evidence nga itong na-release eh. Na-release na nga. Na-evidence. Ano Yun ba ang, bang yun ang sabi ng Sandigan Bayan. Nirelease na eh. At hindi pa gawa yung project eh. Ang tawag po doon, ghost. Paano nyo na-release yan? Na hindi nagawa. Gumawa ka, may nangyari. Di ba? Wala ho kami agreement, sir. Hindi na kailangan Ano agreement? Nag-release kayo eh. Ayan. Oh. Ito daw, the DMW will resort to chartered flights para po maiuwi yung mga kababayan natin Na gusto nasa umuwi. Middle East na gusto umuwi. Chartered flights. Ngayon, isa na lang problema. Pera. Meron naman pera eh. Meron? Oh, okay. Yung airspace ba safe? No Saan sila flight manggagaling? zone pa rin. Saan kayo manggagaling? Yun yung Meron po mga ilang lugar na pwede naman commercial flight. Hindi dadaan sa Middle East. Siguro dadaan muna na Europe, tapos fly over other areas, Russia, para makauwi dito. Oo. Meron na mga nakauwi eh. No? Meron na. Tapos meron pa daw mga uuwi, mga ilan, mga 20, 16, ganyan, galing sa Tel Aviv, galing sa Dubai. Pero the government, ang talaga po malawakan na repatriation na iniisip ay yung chartered flights. Event Ganyan, na kailangan. ginawa na po natin yan. Oh, yeah. Paalala lang, okay? So, ibig sabihin, meron na tayong template. Meron. By the way, meron sinabi yung AFP na matindi yung coordination dito, lalo na yun na ngayon may mga ano ba tawag dito yung air kung paano maglipad ng mga No flight zone? hindi to gaya kasi
lumabas to dahil sinabi ni Vice President Sara Duterte. Madali lang yan. Panahon ng COVID-19, nilipad lang namin. Ah, sila. hindi ganun. I Hindi think ganyan, magkakaiba hindi. po yata. Magkakaiba yan. Giyera po ito. Ang Gera, sitwasyon nun, no? gera po ito, gera po. Pasasabugin niyo yung plano Oo. pag medyo Nung COVID, lumipad health risk kayo. lang. Pag lumihis kayo doon sa no-fly zone, patay na kayo. Siguradong ano yan. Pwede kayong It will sirain. trigger any object. Oo. Pare, any object na Yun nandun. yung sinasadya. Oo. Pero meron din element ng hindi sadya. Hindi sadya, pero sa nangyari. dami ng Oo. palitan dyan, kung madali ka. Hindi ba pwede kayong calling? Wala yun. Humanitarian mission po kami. Wala, Hindi wala. po kami combatant. Pare, Kami wala. po ay... Madalas ka manood ng sine. Wala bang ganun? Radyo yan. Pasine lang yan. Oo. Hindi pwede yun. Palitan ng missiles Palitan. Oo. So, Meron- yun ang sinabi ng AFP. Hindi ba nagkaroon nga ng doon sa Kuwait, Oo. F-15 na Tinamaan. tinamaan. Oh. Air defense, akala nila kalaban. Oo. Patay. Friendly fire. Yun, friendly fire. yan. Isipin mo ba yun? Oh. Eto, hindi ka nga friendly. Pwede ka pa... hindi ka nga ma-identify kung sino ka Meron na raw pong ginagawang land crossings. Meron. Yung Pwede. migrant Yes. department, ano to? DMW. DMW, nagla-land crossings na. Yes. Yung talaga gusto talaga umuwi. Na tingin nila, Gano'ng delikado. kalalayo mga biyahehan na yun? Parang malalayo yan. Malalayo ba? Araw yun. Hindi yan para kang pumunta ng hanggang dyan sa Araw ang Araw bigay. yun. Batangas Araw- o sa hindi. Laguna. Ano Hindi. yun? Hindi ganun yun. Hindi. Yun? Grocery lang yun. Kung gusto mo mag-grocery, ito na nga, lalayo na. Oh. mga- Batangas. Lalo doon sa mga work sites, yung campsite. Desierto yan ba? Meron kayong project. Oh. Layo nyo sa sibilisasyon doon. Oh. Pag sinabing land crossing na ganyan, hindi biro yung land crossing. Mga araw. Mga araw. Araw yan, linggo. Tapos, ang problema dyan, yung health ng Yes. OFW. Mag-ano ka pa nun. Ang daming kailangan workout din doon. Ang daan nila ngayon, paring Conrad, paring Joel, yung mga oil, ang daan nila Red Sea na, hindi yung Strait of Hormuz. Oo, pero mas mahal. Mas mahal yun. Mahal. May nagtatanong kasi yung Strait of Hormuz, Iranian Navy raw ang may control. Ba't hindi tirahin nyo? Tinira na nila. Pero may mga missiles pa rin Alam mo ang problema? May mga missiles pa rin. Oo. So, nakakaraan na ngayon, hindi pa rin. Yung iba. Pero kailan ini-escort Matindi yun. pa rin Alam ang mo ang risk, naging oo. magaling din ang Iran, Brad. Decentralize yung commands Oo. So, bahala ka, may sarili kang So, desisyon, halimbawa, oh. patayin mo lahat yung mga nasa taas. Meron Yung pa mga rin local doon. meron. Decentralize Talagang sila. pinaghandaan So, nila. ang X-factor dito, hanggang kailan yung Yes. gera? Hindi pa alam. Hindi natin alam. Wala pa pong endgame. In the first place, may endgame ba si Trump? US? Oo. Hindi, ang endgame nila, tirahin nila lahat yung mga missile systems, yung mga... Hindi pa bago-bago isip may endgame na ganyan, na mawala lang yung nuclear capability, Ayos na. ayos na. Hindi, merong endgame din na change regime. Meron ding endgame na papasukin or what? Hindi. Papasukin ng ground troops. Ground troops. Wala Hindi alam, pabago-bago yung statement hindi malinaw. Kaya nalilito nga yung market, kaya yung oil price, akyat baba rin. Hindi, alam mo, Sumusunod lang doon sa statements. ang nangyayari ngayon, kanina meron akong nabasa, yung Special Operations Command ng US, mayroong senior officer doon na spy pala ng Iran. Wow. Meron din sa yung Quds commander ng Iran, spy ng Israel. Mayroong mga ganun Kaya hindi sila nagkakaano Oo. Ibang nangyayari diyan. Oo. Ibang-iba. Ganun ang giyera, pare. Oo. Talagang confusion is the name of the Of the game. game. Ang pagyera. Kaya hindi ka pwedeng yung mga sinasabi natin na, hindi, lang kami, civilian transport lang ito. Ito namang yung ating representative ng DMW doon sa Bahrain na ginyera naman sa social media dahil medyo Nagsungit. Nagsungit tayo na uminit ang ulo. sungit Hindi ba? Nagsungit Pahinga kasi muna. nagkaroon ng Nagalit daw si BBM. nagkaroon kasi ng false information na lahat ng
OFW magkakaroon ng $200. Okay. Eh, siyempre pupunta lahat yung mga ano doon. Yung pala, Wala naman. yung $200, pag ikaw pa uwi, o kaya, one time lang yon. Hindi naman, may mga ganun na workout. Eh, nagsungit siya yun. Siyempre. Nagalit daw. Pinauwi eh. Pinauwi na. Awa naman yun. Ang isang ano na hindi lumalabas, pero lumalabas sa lahat sa social media, yung nagbanatan si Senator Lacson, si Ping at saka si Marcoleta. Marcoleta tungkol sa West Philippine Sea. Sa lahat. Sa lahat? Hindi lang, pati yung Hindi lang flood control. Flood control, yung the manner by which Ano, sa session? sa session nag-anoan sila. Mare. Pati yung report, partial report ng yung Blue Ribbon Committee, nagbanatan. Iisa pa lang daw ang pumipirma eh. Hindi naman. Lahat Ay, sila. hindi, pumirma. Meron nga 10 na yata. Hindi pa ganun. kompleto. Pumirma na rin daw si Bam. Oo. Senator Aquino. Pumirma Pero na. matindi yung mga personalan eh. Pero Nagpersonalan ayoko pa. na marinig yung Oo. boses mo. Masakit na sa Masakit tenga. na sa tenga. Sabi? Ganun. Oh, Bakit yes. tayo umabot na sa ganun? Saan patungo to pag ganyan? Eh, hindi ba bastusan na rin yun? Bastusan talaga. Public, Senator Bastusan talaga. Bastusan na. Ano daw ba ang aksyon gusto ng House makarinig sa DMW at saka sa DFA? Ano ng aksyon so far ang ginagawa ng government? Eh marami pong liit-liit na mahirap naman siguro i-detalye yun. Yung land crossing, pare, hindi basta-basta yun. Ha? At saka, Ang grabe mag-organize niya, naranasan ko na yan eh. saka kailangan anuin mo yan. Alamin mo kung saan ka pwede. Because you have also to consult with the receiving countries. Ako, alam mo, kampante ako dahil yung mga taga riyan na official natin, sanay na po. Alam nila. Maraming beses na nangyari sa atin yan na kailangan natin mag-repatriate. Yes. Okay? Kumbaga, ano na yan, matik na sa kanila. Paltro ba, parang Joel? Pag player ka kasi, hindi mo na iniisip yung consequence or what. Hindi na gano'n, matik na lang. Ang sinasabi namin, May mapa ka na. yung technical nung shoot nung foul throw, yun na lang ang nasa isip mo. Hindi mo sinaiisip na, ako baka matalo, baka maka... Hindi, wala na yun. Wala na yun. Dito sa mga officials natin dito, ganun na lang. Hindi Matik yung na yan. hindi yung mga plano-plano, wala yun. Wala na. Yung Ano mga plano? yung mga emergency power, Warning. warning wala. Ha? Wala warning? Alam na nila kung anong gagawin Baka bumagsak sa 5%. nila. Hindi at saka hindi nananakot yung mga yan. Anong hindi na? Hindi sila nananakot. Mga kababayan, ito po ang gagawin natin. 1, 2, 3, 4. Alam na nila yan. Kung sino mang... sa Hindi inyo may- only God knows? Hindi. Hindi pwede? Hindi pwede. Hindi pwedeng expect the worst? OGK? OGK? hindi. Expect the worst, hope for the Pagbiyahe best? kayo ng land, bigla, maaaring kayong mamatay. Ganun ka agad. Maaaring tamaan tayong bomba. Or tamaan Tinatakot natin mo yung landmine. Ganyan. tinatakot mo yung Dapat mga strategy, ito ang ating ruta. Ito ang Ito, dadaanan. ruta. Eh, yun natin. nga ang hinahanap natin. Wala bang pwedeng Pagkain magsalita natin ng habang gano'n? magbiyahe, oo. Mga kababayan, mahirap po talaga ito. Eh, buong mundo ganyan ang sinasabi. Eh, tayo hindi tayo exempted, di ba? Oo. Pwede ba? Tapos, sabihin mo kung ano yung mga pwede namin gawin. Huwag yung takutin Alam mo niyo kami. po, very resilient ang Pinoy. Ilang crisis na yan. Eh. Hindi naman Oo. tayo nakasurvive pa rin tayo. The sky did not fall. Hindi Hindi only God knows yan eh. Hindi. Okay, meron po tayong a happy reminder from our departed boss, Edgard Cabangon. Uy. Life is like a bowl of ice cream. Sarap nun ha. We can either take our spoon and eat it, or we can just sit and watch the ice cream melt. Let's not wait for the opportunity to pass us by. Stand up and let's grab our spoon. Think good, think God. Thank God. Yeah. Maraming salamat, Maraming Boss salamat, Edgar. Boss Edgar. Yung mga salita niyo pong ganyan, Kailangan mabasa yan ng mga ano natin, mga agency, kasi secretary ng weekly, secretary ng pinatadala niyo ating po mga kami ng departamento. ganyan. Oo. Eh, inspiring naman.
Kahit pa paano. Oo. Maraming At salamat saka yan, sa inyong totoong- words of wisdom. Totoong words of wisdom, hindi OGK. Hindi, ako na lang. Anong OGK? Hindi, ako na lang. Meron kang Anong gusto. OG? Para sa ating mga sekretary sa ano, at saka mga iba ahensya. Para kay Shakespeare yan. The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in yourselves. Kayong kailangan gumawa kayo ng solusyon. Pare. Uy, Hindi panakot lahat. Ganon. Expect the worst. Expect the worst. Sa ngalan po ni Jonathan Hope De for La the Cruz, best. Joel Lacsamana, ako si Conrad Banal, Carambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ito po. Ito na. Expect the best dress. Yan. Yan. Expect the Hope for the best dress. Ang ating award-winning broadcast journalist Dennis Antinor Jr. sa Sa Ah! Ronda Pilipinas. Oh,